only debunk ang tawag natin dito kasi non-stop kitang i-debunk hanggang sa tumigil ka mag-YouTube. Actually, wag kang titigil, tol, kasi pag natumigil ka, mawawalan ako ng content. Ikaw lang ang sasagutin ko, wala ng iba. I'm really glad na linagay mo to sa main channel mo kasi I can finally attack you with full force, okay? Get ready! Mga putang ina nyo kayo. Tang ina mo! Tang ina mo! Tang ina mo! Kasi si Ato kasi understand the social media game. Hindi siya pikunin, katulad mo. Hindi siya nagdedemanda. Hindi siya pikunin. Hindi siya nagdedemanda. So, hindi lang to basta debunk. May demanda pa. May demanda pa. May demanda pa. So, hindi lang to basta debunk. May demanda pa. I don't need the government's assistance. I don't need the government's assistance. Kasama si Nico David, tumanggap kami. Okay, so, totoo naman yun. I did. What are you, fucking nuts? So what's up sa mga ka-hombre ko dyan? Makagago, what's up man? Na naman nga pala to. At syempre mga ka-hombre ko, alam nyo na, today is the first content of this year for Makagago, what's up man? 2025, Happy New Year mga ka-hombre ko. Pero today is the biggest day. Kasi finally, sasagutin na naman natin ang mga walang kwentang sagot ng the biggest deceiver. The biggest, magkakaso na lang kapag wala nang maisagot. The biggest sinungaling. The iconic debunker na bawal i-debunk. The biggest downfall of all time sa balat ng YouTube Philippines dahil sa pagiging sinungaling niya sa mga fans niya at sa sarili niya. Siyempre, take note. Nico Panghe David, palakpakan ang... Teka, baka makasuhan ako, pero... Sige na, ang putang inang yan! Hey! Mga kahombre ko, follow nyo rin ako sa Facebook page ko, Makagago WM. Sinuwak at sinakto ni Nico David na si Makagago What's Up Man ay nasa bakasyon. Saka po siya sumagot ng sumagot. At sa kada sagot niya po, yung mga tao na mismo ang bumabara sa kanya. The more na sumasagot siya, the more na binabaon niya yung sarili niya because the biggest deceiver sa Philippines ay nabuking na. Ang biggest sinungaling ay natanggalan na ng maskara. Yan ang motibo niya, Nico David. So, do not cry. Nico David, matuto ka sa isang tubero. Tuturuan kita kung paano sumagot ng masinsinan ng sinsin na sinsin sa bawat fake allegations na ibinabato mo na naman sa akin ngayon. Ganto ang dapat mong gawin doon sa mga video na ginawa ko sa'yo. Hindi yung magkakaso ka, tapos at the end of the day,
eh ikaw yung lalabas na butthurt. Okay lang naman na magkaso ka kasi rights mo yan. Everybody can do that. Pero sana, bago mo inasikaso yon, inasikaso mo dapat muna na ipaintindi sa mga tao mo kung gaano ka katotoo at kung gaano ko kasinungaling. Hindi yung mas inuna mo pa yan kasi parang no way out ka na. Medyo pinapatunayan mo at pinapatibay mo lalo yung belief ng mga tao na ikaw ay isang sinungaling kasi hindi mo mapagtanggol ang sarili mo. You are defending yourself but you are defending it very, very badly and poorly. Kasi wala ka nang masabi. Paikot-ikot-ikot lang. Nico David, tuturuan kita. Gantong maging totoo. Makinig ka. Panimula. Bakit ka mo nagsimula ang lahat ng to? Dahil sa clip na ito na isinama ko sa content ko against kay Ato. Yung election time. Nung election, tangina kasi hindi nga ako nakatanggap, boss eh. Netong tapos na, meron ulit. May mga nagbabayad. Tumatanggap ka. Netong nakaraan, tumanggap ako. Kasama si Nico David, tumanggap kami. Di ba siya? Damay ka. Damay, no? Shoutout kay Nico David. Ayos. Tangina mo, Nico David, ha? Date is very important, Nico David. Sabi mo nga, di ba? November 7. Wala pa po ako niyang debunk video kay Nico David, mga kahombre ko, ha? No, November 7. Siya ang nagpasimula ng lahat. Basta, MG, ha? Ikaw ang nagsimula nito. Baka magdemanda ka sa akin. Sabihin mo naman, ini-stress kita. You started this, remember? Game, ha? Inilabas mo pa mismo yung transcript na sa korte na dapat pribado lang. Magaling ka talagang deceiver. Imaginein mo yon, Nico David. Sobrang galing mo, ikaw yung nagkaso sa akin? Akala ko ba walang kasuhan? Ano ba naman yan? You disappoint me every day now, Nico David. Hindi daw niya ibabalik kahit kailan ang silver play button niya dahil wala naman daw ito sa rules and regulations ng YouTube na pag bumagsak ang subscribers niya ng 100k, eh isosooli niya to. How ironic, Nico David. Pero mo may hawak akong yosi, tapos sasabihin ko hindi ako nagyoyosi. Meron akong picture na meron akong sigarilyo sa bibig, pero sasabihin ko sa'yo, hindi ako nagyoyosi. Hindi ka ba nakakaintindi ng sarcasm? Akala ko ba, Nico David, na alam mo ang ibig sabihin ng sarcastic? Bakit sineryoso mo ito? Alam mo, kahit 5 taong bata, maiintindihan na sarcastic lang to. Sino ba namang ob-ob ang magbabalik ng kanyang silver play button? Well, iniba ko na ngayon. Magkakaroon ka na ng pangalawang silver play button. Kasi pangalawang beses mo matatouch ang 100k sa isang YouTube profile lang. That's the biggest YouTuber of the Philippines record na baka wala nang makakuha, kundi ikaw lang. At least, may part ka na sa legendary books ng YouTube Philippines. Palakpakan! Si Nico David! Hey! Oh my God! Ano Si Nico David po ay nagsimula na namang magparamdam kay MG. The Obsession. Oh my God. After 6 years, nagparamdam na naman po si Nico David. Ang galing, mga kahobre ko. Napakaganda po talaga ng Pasko ng tao na ito at bagong taon. Ang galing. Pure content lang ang ginagawa niya. Halatang napaka-smiley. Kinopyright niya po yung mga videos ko sa Facebook. 3 video ko sa kanya. Sobrang butthurt mo na talaga, Nico David. Sobrang pikon na pikon ka na, wala pa nga. Imaginein mo, 3 videos pa lang nagagawa ko laban sa 100 videong pinaggagawa mo sa akin sa loob ng 6 na taon. Ganito na agad yung mga actingan mo. Kahit kailan, Nico David, hindi kita kinopyright. Understand the social media game. Di siya pikunin. Understand the social media game. Di siya pikunin. And eto pa, mga kahombre ko, malupit to. Sumagot si Nico David regarding sa issue na to, defending himself kung bakit niya daw nagawang i-copyright si MG. Binanggit ni Nico David na kinopyright niya si MG sa kadahilanan daw na
Hindi daw ito fair use. Wala daw transformation na nangyari sa video. Kundi video niya lang ang nandun. Wala man lang daw sana kahit commentary. Nico David, ang galing mong manira sa mga basketballista tulad ni Jonah at ni Longbam. At sa mga fighters natin dyan. Kung anong-ano sinasabi mo at pinagtatawanan mo pa yung mga tao na nag-i-sports na yan. Tapos dito, wala ka naman palang alam pagdating sa hidden regulations between the influencers. Kasi syempre, alam nyo naman lahat, di ba? Na sa basketball, kapag fourth quarter na, kapag 5 seconds na lang or 10 seconds na lang, hinahayaan na, hindi na tumitira, di ba? Yun yung hidden regulation, Nico David. Ganon din on being an influencer. Pinakamasaklap sa lahat, yung bebenggahan mo ng copyright ang kapwa-influencer mo. Di bali na lang kung ikaw si Nico David, ang taong sobrang pikon at butthurt. Hindi kayang ipagtanggol ang sarili niya sa sarili niyang kasinungalingan. Putang ina mo, kaya masamang tao ka. Tama ka naman na hindi fair use ang pagkakagamit dito kasi in-upload ko lang talaga, di ba? Pero Nico David, hindi ko yan pinagkakitaan for your information. Kasi napakaliit na clip lang yan. Plus Facebook, alam mo yan, Nico David. Kaya Diyos ko, mga kahombre ko. Pero sige, wala namang problema, Nico David. Sa'yo na yung copyright na yan. Sinabi ko lang. Pero ako, sa totoo lang, ako ay talagang tatanggap ng aking mga pagkakamali. Inaamin ko lahat ng aking pagkakamali. Pero dito, Nico David, tama ka naman sa fair use. Pero grabe naman. Bilang influencer sa influencer, hindi dapat ganon. Ikaw naman, no? Understand the social media game. Understand the social media game. And di bali na lang kung pinagkakitaan. Kasi wala naman ding masama dito sa mga inano ko. Kasi tinan mo, Nico David, hinamon si Jonah ng basketball 1v1. Masama ba ito, Nico David? In-upload ko lang na hinahamon mo si Jonah ng basketball 1v1. Ano masama dito? 1v1 sa Payaman League. Nico David, 5'2", 3 inches versus Boss Jonah, 6-footer, 6 inches. Kung paano nakatayo yung edits nila sa 4 minutes na kanta. 1v1 tayo, Boss Jonah! Anong sasabihin ng tatay mo sa'yo? In-upload ko lang. Yung sinabi mo na ayaw ng tatay mo na galing sa masamang pera, yung nakukuha mo o makukuha ng anak niya. Sabi nga ng tatay ko, kung yung kinikita mong pera ay galing sa madumi, wag na lang, di ba? May malis ba doon, Nico David? O ikaw lang nag-iisip nun? Kasi sinungaling kay, madali lang naman yan. Huwag ka magsinungaling. Ganun ba kahirap hindi magsinungaling, Nico David? Pangatlo, good morning, Nico David. Mali pala ako, no? So ito yung full force. Ito na siguro yun. Ewan ko. Ikaw lang ang sasagutin ko, wala nang iba. I'm really glad na linagay mo to sa main channel mo. Kasi I can finally attack you with full force. Mga putang ina nyo kayo. Tang ina mo! Tang ina mo! Tang ina mo! Maraming issues yan. So ang ginawa kasi ni Makagago, ninitpick niya isa-isa yung mga issue. Nico David naman, hindi ko yan ninitpick. Pinili ko lang talaga yung pinaka mga essentials. Kasi yan naman ang totoo eh. Ano naman ang pipiliin ko sa'yo? Puro ka nga kasinungalingan. Siyempre, doon ako sa totoo sa sinasabi ni Kahayu na inaaprubahan ng napakaraming tao, Nico David. Saan ka ba? Sa kasinungalingan ka ba o sa katotohanan? Saan ka? Tama nang magbasa ka lang ng comments eh. Doon pa lang alam na sino ang tama sa mali. Ano bang gusto mong iparating dito na tanga yung mga taong nakikinig? Ang point dito is that doon sa dalawang instances na yon, dinadiagnosis niya yung case ko. Sabi niyang ganon, may something sa utak ko. Doon pa lang diagnosis na yon kasi hindi naman siya neurologist, ni hindi nga siya psychiatrist, or hindi rin siya general practitioner. Nico David naman, ako kasi, lumaki ako sa San Pablo, Laguna. Although sa Italy ako pinanganak, pero magulo ang storya ko, pabalik-balik ako, Pinas, Italy. Ako kasi, Nico David, hindi naman mataas ang pinag-aralan ni MG. Isa lang akong malupit na termo-hydraulico kung sa Italia. Ako ay isang tubero.
Sa libingan, nung bata pa ako na naguhukay tabon po ako para lang sa ice water ko at ng pinsan ko. At makabili ako ng isang pack yung bangus na chichirya, tas yun ang ulam namin at ng pinsan ko. Isang hukay tabon ay 50 pesos. So, Nico David, what do you expect sa utak ko? Syempre, normal lang yun sa akin na ang baba ng pinag-aralan ko. Gets mo? Hindi ko nga alam dati kung anong ibig sabihin nung sinasabi mo sa akin na may narcissistic personality disorder ako. So kapag sinabi ko na may something yung utak mo sa amin bilang simple lang ang pinag-aralan, hindi yun mabigat kasi wala naman akong professional tulad mo na napakataas ng pinag-aralan mo. Iba naman totally yung field ko sa field mo na talagang ginagamitan talaga ng malupit na utak kasi nagtuturo ka. Si Doc Adam naman ay doktor. So in short, parehas kayong respetable na mataas ang profession. Kayo mismo ang nag-armchair diagnose sa isang tulad ko. Na sinabihan nyo ako, na sabi mo, meron akong narcissistic personality disorder. At sabi naman ng isang doktor, na si Doc Adam, na kinampihan ka, na tinrek ang buhay ko. Baka nakakalimutan nyo. Meron daw akong symptoms ng narcissistic personality disorder. Nasaan ang tunay na bigat? Ang sinasabi sa utak ng isang tubero o galing sa bunganga ng isang propesor at ng isang doktor? Alin dyan ang tunay na paniniwalaan, Nico David? So bakit walang call out si Boss MG doon sa armchair diagnosis niya kay Franklin Miano? Not only is that an armchair diagnosis, it's a defamatory statement. Hindi lang naman natatapos kay Franklin Miano yan pati kay Lakas Tama may armchair diagnosis din siya Nico David, kung yun man ang term mo sa ginagawa ko, sa tingin ko naman deserve niyan yon. Franklin Miano is a scammer. Lakas Tama, same. Kita mo naman ang pinaggagawa ni Lakas Tama. Deserve or hindi deserve? Deserve! Ganun lang yon, Nico David. Si Boss MG ay nag-armchair diagnosis sa akin, okay? Kahit natapos na yung kaso, ina-armchair diagnosis niya ako. Kasi 0-0 na yan ngayon Dahil wala na siyang, hindi niya pwedeng i-depensa ngayon. Hindi, sinabi ni Nico David yan 6 years ago Kaya binabalikan ko, no. Dahil tapos na yon, tol. Napagbayaran ko na yon literal, and nanalo ako doon, tol. So hindi mo na po ako pwedeng sabihan ng ganyan. Okay, tapos na yung may decision na korte doon. Hindi naman porke nanalo ka sa korte, kasi mga kahombre ko noong mga nakaraan taon, wala po yung ginawa kundi ipagmayabang sa lahat ng tao na siya daw ang nakapagpanalo ng kaso. Hindi daw yung abogado na si Atty. Libayan na tumulong sa kanya, kundi siya yung nakapagpanalo doon. Yun ang lagi niyang pinagmamayabang. Ngayon, inulit niya na naman. Napanalunan na daw niya yung kaso na yan regarding dyan sa... So, Nico David, so what? Hindi naman publiko yung korte. Yung korte, iba yon, di ba? Iba yan, magkaiba yan. Ito ay for public awareness. Ito yung realidad, Nico David. Hindi naman lahat ng nasasabihang kriminal kriminal. Hindi naman lahat ng nakakulong kriminal, Nico David. At tandaan mo, wala sa kahit sino mang mga tao ang may pwedeng mag-judge sa isang tao kasi nagkakamali po tayong lahat, Nico David. Ikaw lang naman ang hindi nagkakamali. Ikaw lang naman ang tama sa lahat. Diyos lang ang hindi nagkakamali sa kanyang magiging desisyon sa bawat isa sa atin. Pero at ikaw, syempre, Nico David, hindi ka naman nagkakamali, di ba? Lahat ng sinasabi mo, tama. Lahat ng sinasabi mo, bawal, hindi sang-ayunan. At tandaan mo, Nico David, kailangan malaman ng publiko yung totoong storya. Kasi napigilan ako / kami ng aming manager nung panahon na yon. Tandaan mo yan, Nico David. 2 steps ahead. Yun lang naman yun Kaya gigil na gigil ako dyan kay Makagago nung sinasabi niya nang hindi na namin kailangan yung mga kagaya mong banyaga. Nico David, hindi naman na talaga natin kailangan sa bansa na to ang banyagang pakialamero na tulad ni Doc Adam na doktor. Napakarami na pong magagaling na doktor sa bansang ito. Tinrep niya pa ako. At isa pa, si Doc Adam
ay kung ano-ano ang pambubuli at pangaharas sa akin sa messages sa Instagram. Alam mo ba, Nico David? Hindi ko alam kung naging OFW ka, hindi ko alam. Alam mo ba, Nico David, na kung ako si Doc Adam at ginawa ko yan sa isang English sa England, no nasa England ako, nakakulong na ako ngayon. Kasi walang karapatan ang isang ganong foreigner na nakikitira-tira lang naman sa Pilipinas o sa bansa niya, natakot-takutin na ganon ang isang mamamayan. Una sa lahat, yung tinatawag na respeto, Nico David, sa isang mamamayan ng isang foreigner. Kaya tayo lalong nagkakandaletse-letse dahil sa ganyang mentalidad mo na nagpapababa ka sa mga estranghero na yan. Ako hindi, Nico David. Ako mahal ko ang pagiging Pilipino ko kahit half lang ako, partida na yon, Nico David, ha? Hindi mo kasi alam yung mga napagdadaanan namin mga OFW sa ibang bansa. Wala ka naman sigurong experience. Ewan ko kung meron man, paano mo nagagawa magsalita ng ganyan? Kasi kaming mga OFW, napakarami naming racism. Pag narinig na Pilipino, ganyang kalang kaliit. Tapos dito sa sarili kong bansa, gaganon-ganunin ako. Asa ka pa, boy. Not in my country. Pero mo, may hawak akong yosi, tapos sasabihin ko hindi ako nagyoyosi. Meron akong picture na meron akong sigarilyo sa bibig, pero sasabihin ko sa'yo, hindi ako nagyoyosi. Hindi ka ba nakakaintindi ng sarcasm? Anong klaseng sarcasm yan? Napakababaw. Hindi mo naman kay para gawing sarcasm ang ganyang kababaw na issue. Sarcastic daw ha. Sarcastic. Oh. Hindi tayo magyoyosi. Kasi walang nagyoyosi sa amin. At Sarcastic? Wala nagyoyosi sa amin. So, ibig sabihin ko sarcastic, nagyoyosi pala si Melo Yap. Sarcastic pala eh. Eh di nagyoyosi si Melo Yap. Tamo, hindi coherent pati yung palusot mo. Magpapalusot ka lang, incoherent pa. Sarcasm means, what you're saying is not really what you're saying, is the opposite. asan na ba yan? May yosi ako dito kaso hindi ako yung naninigarilyo. Sarcastic! May yosi siya dyan, pero hindi siya yung naninigarilyo. Sarcastic! Yung mga chikas, di ba? Yung mga chikas daw. So, hindi chikas. Sarcastic eh. So, lalaki, yun ang yosi, nandyan. Palagay mo na si Nico David nag-yoyosi noon. Pero nung nakilala ko siya, hindi na eh. Akala ko sarcastic. Sinasabi ko, irrelevant na i-debunk yan eh. Oo. Akala ko sarcastic. Part hindi niya na-gets. Dalawa lang yan. Sinungaling ka o bobo to. Akala ko sarcastic. Ba't parang hindi niya alam na sarcastic? Kasi sobrang babaw niyan. At lalo mo lang napatunayan ngayon na hindi mo alam kung anong ibig sabihin ng sarcasm. Kasi dun pa lang sa sinabi ko nga kanina, hindi mo nga nag-gets na sarcasm, yun ang legit na sarcasm. Ito, Nico David, sa pag-yosi, this is super low. Para maging sarcasm, napakababaw nito para maging sarcasm. Ewan ko lang, ha. Sabi, nagrepent na daw siya. Nagrepent na daw siya. Sigurado ka pa na nagrepent ka or nagrepaint ka lang? Nico David, sino ka ba naman para mag-point finger sa akin na ako ay nagrepaint lang? Hindi ako nagrepent. Sino ka ba at papaano mo nalaman sa sarili mo na hindi ako nagrepent? Lahat nga ng video na pinakita mo, Diyos ko, bugbog sarado na sa mga mata, sa tenga ng mga tao sa buong internet. Everybody knows that, Nico David. Ano ka ba? Pinagsisihan ko na lahat yan sa asawa ko, sa mga anak ko, sa buong pamilya ko, at sa mga kahombre ko. Kaya nga nila ako ulit tinanggap eh. Kaya nga yung mga kamatis mo, pumunta na naman sa akin. Bumalik sila sa akin, Nico David. Bumalik yung tiwala nila sa akin at sa iyo sila nagrarant. Dahil sa mga kasinungalingan mo at pagdideceive mo sa mga tao. At nilet down mo silang lahat, Nico David. Isipin mo yon, professor ka, pero wala kang idea sa character development. Alam mo kasi, Nico David, ako kasi may asawa ako, may mga anak ako, may pamilya ako, meron akong mga kahombre. Kaya ako nagbago. Pero kaya talaga ako major na nagrepent sa lahat ng pinagagawa ko dahil sa kahihiyan ko sa mga pinaggagawa kong mali. Gets mo? Which yung mga pinapakita mo. Kaya nga wala na epekto yan eh. Kasi pinaulit-ulit mo na yan for 6 years. Okay na, Nico David, tapos na, end. Tapos na yan, nagrepent na, okay na yon, nagsorry na eh.
Nagka-character development na nga ako, 11 months na. Talagang magre-repent ka. Kung meron kang asawa, meron kang mga anak, pamilya, syempre mga kahombre ko, sino ba namang hindi mahihiya sa mga pinaggagawa ko noon? Ngayon, pilit kong inaayos yung sarili ko para pag laki-laki pa ng konti ng mga anak ko, at least naman, etong mga pinaggagawa ko ngayon, yung mga una-una nilang mapapanood. Tas later na yung mga luma. Pero at least naman, kahit papano, maganda yung intro ko sa mga anak ko. Ganon ang gusto kong mangyari, Nico David. At tandaan mo, meron ako laging asawa na laging nagsasabi sa akin na mas maganda ang maging ayos. Kaya ako, naging ayos ang buhay. And that is character development. Professor ka pa naman, tas hindi ka nagbibigay ng second chance? Ano yon? Kapag kunwaring repeater o laging nasa guidance ang isang estudyante, para sa'yo, Nico David, yun na yun? Wala, hindi ka naman nagrepente, nagre-repaint ka lang, ikaw din yan. Of all people, dapat yung mga teacher, mga professor talaga yung may tunay na puso pagdating sa repentance at pagsisisi ng mga tao o mga estudyante. Because everybody makes mistakes. Ikaw lang naman ang perpektong tao sa mundong to, Nico David, na hindi ka pwedeng magkamali, na hindi ka nagre-repent, na hindi ka sinungaling. Booking na booking ka na, tuloy pa rin ang pagsisinungaling mo. Kaya ka lalong kinakagalitan ng mga tao, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa mga actions mo. Of all people, ang mga tunay na profesor, ang mga tunay na teacher, ang talagang 100,000% ang nagbibigay po ng second chance sa mga estudyante, sa mga tao. Hindi ko alam, Nico David, bakit ikaw ganyan. My debunks were done without malice and justifiable motive. Without malice? Malaki yung puwet ni Commander, mabahong kike, kantuta, susumo, patikim, pek. Tanggalin mo yung charity na yan, di ba? Tang inagago. Mga bobot, walang bulbol. Mukha mo, sobrang pangit. Ang napasukang tite, counted lahat, miski mabahong kike. At yung puwet ng kanyang favorite na Sri Lankan, want to sawang lovemaking, call it anli kantutan. With justifiable motives? Shit, bro. Bobo. 6 na taon mo kaming siniraan, Nico David. Paulit-ulit, araw-araw, puro fake news ang mga binabato mo. Puro mga kasinungalingan. Tapos ito yung sasabihin mo, without malice, 6 na taon? Pinagkakitaan mo na kami. Pinagkakitaan mo pa kami sa subscribers at fame. Dahil naman sa pangalan ko, sa pangalan ni Jonah, sa pangalan ng Brusco Bros, kaya ka sumikat Kasi wala ka ng ibang pinapa kundi kami lang. Without malice pa ba yun? Alam mo, Nico David, hindi ka naman talaga makakalusot dito Hindi mo kakayanin yung lulusutan mo. Kasi ang nagpapaliit ng butas ng lulusutan mo, yung mga dati mong fans na nandito na sa akin ngayon. Because they know the whole story. Kahit paburahin mo ang napakaraming videos against us na pinaggagawa mo ng matinding malis at walang justifiable motives, hindi mababago nun na nakatanim yon sa mga utak ng mga dati mong fans na nanonood ngayon sa akin. Na nilet down mo. Kung magsosorry ako sa'yo, parang tinaihan ko yung mga natitirang fans ko. Kung magsosorry ka kay MG, wala ka nang tataihan sa ulo kasi wala naman ang natirang fans mo. Wala na, Nico David. Tingnan mo naman ang comment section mo. Wala ka ng fans. Yung mga fans mo lumipat na sa totoo. Kasi akala nila, for all these years, na paniwala mo silang totoo ka at peke ako. Tas ngayon lumabas ang katotohanan, lumabas na yung totoo. Na ikaw pala nagsisinungaling. Na late game ka, boy. So mga kamatis, mga kaibigan, just to give you a perspective kung ano yung dinebunk niya dito out of a 2.5 hour video. Yung sunugan na yon is only 3 minutes out of a 2.5 hour video. Nico David naman, sa dami ko ng ginawang video, 3 videos, nakukulangan ka pa pala doon sa dinebunk ko sa debunk mo na 2.5 hours. Alam mo, Nico David, sa diferensya mo kasi, kapag meron akong dinidis na mga tao, noon, karamihan, natututo. Kasi ang pangit lang talaga sobra ng delivery ko. Pero once na na-receive nila, yung ibang nakatanggap, surprise,
naging mga kaibigan ko. Tulad na lang ni Tony Fowler. Tulad na lang ni Merck. Tulad na lang ng sinasabi mong Princess Thea. So, wala siyang dinibunk doon halimbawa doon sa sinabi niya kay Princess Thea. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Ang puti ng mukha ko dahil sa pinagagawa sa akin kanina. Kasama ko si Princess Thea. Mabangis. Bali, Princess Thea, alam mo naman yung ginawa ko sa'yo. Dinis kita back in the day. Napaka-sports mo. Maraming salamat. Pasensya ka na doon. You know, we're good now, man. At sa kapatid mo, one big up dahil kahit pa paano hindi nagka-lintik-lintik dahil sa ginawa ko sa'yo back in the day. Hopefully, magka-collab kami ni Princess Thea soon. Anyway, maganda na at pwede ko na siyang makontak anytime. Salamat, Princess Thea. Salamat. One love with fucking love. Or yung sinabi niya kay Vicor. Tulad na lang ng napakalaki mong pinagtatanggol lagi na si V. Cortez. Kita mo, Nico David, at marami pa yang iba, si Zainab, si Jelay, kaibigan ko na yan sila. Hindi lang kami nag-a-out, kasi okay na yon, nag-usap na kami. Bakit ikaw na lang ang hindi makamove on? 6 na taon mo yang pinapaulit-ulit, inulit mo na naman ngayon. Napatawad nga nila ako eh. Sino ka ba para hindi ako patawarin? Ikaw ba sila? Si Donalyn Bartolome at yung sinasabi mong inangal-ngal mo na si Bianchi. Kung talagang may problema sila sa akin, dapat nagkaso na lang sila sa akin noon. Hindi na ako nagkaroon ng chance na makipag-connect sa kanila. Si Donalyn, easy lang sana dahil kaibigan ko si Jelly, kaibigan ko si Zainab. Pero hinayaan ko na yon, okay na yon. Bagong taon, bagong talpakan, meron o wala lang naman pipiliin nyo eh. Nasa link down below, nakapin. Try mo meron o wala lang naman pipiliin mo. Let's go! Goods naman kami ng dalawa, naisip ko. Goods na, sigurado, okay na rin kami ni Donna. Si Bianchi, wala na yon, nakalipas na yon. Nag-sorry na ako sa kanya publicly. Now, wala akong contact kay Bianchi. Good luck na lang sa kanya. Hindi ko na alam kung ano nangyari sa kanya ngayon. Diba, Nico David? Kita mo, pahiya ka na naman. Alam mo, sa tingin ko, ginagawa mo lang natulay yung mga ginawa kong mali para tirahin ako at wasakin ako. Yun lang yun, mga kahombre ko. Wala naman na siyang ibang plano eh. Ngayon, Nico David, iyan pa rin ba yung statement mo na without malice? Ang inagago, evil I am, motherfucker. Diyos ko po. Doggy naman. Hindi ako nanligaw kay Chicks at saka hindi kami magkagalit ni Doggy, ever. Hindi ka talaga nanligaw kay Chicks pero nagbibigay ka ng mga regalo. So hindi yun panliligaw. Tama? At saka Nico David, wala namang may pakialam sa love story mo eh. Hindi naman yan interesting. Sa totoo lang, kung naging kayo man ni Chicks, hindi naman interesting yun eh. Ang pinag-uusapan lang natin dito, yung pagsisinungaling at pagdideceive mo rin sa friendship kuno nyo ni Doggy. Alam nyo kasi, mga kahombre ko, si Doggy ay very open ang utak niyan. Kasi parehas kami niyan, nasa Europe lumaki. Okay, siya sa Belgium, ako sa Italia. Nag-uusap kami niyan back in the day, Nico David. Example na lang, si Jonah at si Doggy. Okay na sila, Nico David. Si Doggy kasi ay malawak ang utak, mas malawak pa utak niyan sa akin. Nagpapatawad yan kahit kanino, wala naman yung pake. Every now and then, pinagtititira mo siya. Totoo naman eh. Kung ano-ano sinasabi mo kay Doggy sa pag-promote niya ng sugal, kung ano-ano pang mga naging issue niya back in the day. Tas ang banat mo is, galing mismo kay Doggy, nagpapasalamat sa Siyempre, mabait na tao yan si Doggy. Magaling yan, nakaka-recognize yan ng tao. Hindi mo naman yan tulad na hindi mo ma-recognize ang mga pagkakamali mo. Ikaw lang yun, Nico David. Kasi kahit ako, nare-recognize ko din ng mga tao. Kaya nga lahat ng ginawan ko ng masama dati, naging kaibigan ko. Kasi marunong akong mag-recognize ng kamalian. Anyway, ito yung tinutukoy ni MG na content ko in relation kay Jasmine. Hindi ako nagsabi nun, okay? Ang nagsabi nun si Zian Gasa. Nusundan ko siya sa Telegram at saka dito sa Facebook post niya. Kita mo na, Nico David. Bakit mo sinisisi sila kastama? Di ba same lang yon? Dapat si Zian Gasa yung tinira mo. Kasi siya yung nag-post. Parang sa akin, Nico David, ang nilabas ko yung salita ni Ato sa Cool Pals, which naka-public yun. Tapos ang ginawa mo, nag-rant ka against sa akin. See? Same mentality? Grabe, ang babaw ng logic mo. Kasi nungalingan niya sinabi mo eh. Kahit na
Isinare mo lang, still, inihahatid mo pa rin sa tao yung balita. Sabi mo nga, nasa commentary ka, hindi ka naman vlogger, sabi mo. So now, papaano ka paniniwalaan kung ang sineshare mo fake at kasinungalingan? Ba't mo sinare? Kung alam mo naman pala na kasinungalingan o alam mo pala na walang katotohanan na tinutukan nila Kastama sa ulo yung anak niya. Hindi po totoo yon mga kahombre ko. Masama na kung masama sila Kastama, pero hindi niya tinutukan ng baril sa ulo yung anak niya. Nico David, hindi na uubra yan. Tapos na yung era na yon. Magsabi ka ng totoo. Pag nakita mo yung clip na nagsisisigaw ako, if you look at it objectively, meron akong justification kung bakit ako nagalit kay Kuya John John. Nagalit ako sa kanya not because dinidebunk niya ako. That's beside the point. Ngayon, during that time, yung disability ko kasi, hindi naman yan public knowledge. Nico David, nagsisinungaling ka na naman. You are deceiving us again. Wala ka namang sinabi doon sa video call nyo ni Head Turners regarding sa pagka-PWD mo. Ang sinasabi mo lang, tinitira mo lang si Head Turners doon na, Ba't mo ako minura, pre? Minura ba kita sa video? Hindi, minura ba kita? Minura ba kita? Ano yung comment mo? Pakyo kayo? Pakyo? Oo, pakyo ka. O, minura kita. Ano gagawin? Okay. Di okay lang. Ano problema? Bakit ka nakikisan yung ito? Sino ka ba? Sino ba ako? Di mo ako kilala? Hindi kita kilala. Actually, naalala lang kita ngayon. Di ba ito yung palimpit kay Bert, tapos papalimpit? Oo, sabi mo hindi mo ako kilala. Ano kailangan mo sa akin? May kailangan ka? Tangina mo, ikaw tumawag ako, may kailangan? Mumurahin mo ako? Huwag mo akong mumurahin. Advice yun, tanga. Advice. Pag ikaw, hindi ka sasabihan, ba't ka gagalit? Pag maninita ka sa iba, gusto mo, okay? Pag ikaw sisitahin, ano? Galit na galit ka. Galit ka? Huwag kang comment na. Mas maganda yung nasa gitna. Huwag kang comment na. Huwag kang sumali. Wala nga bros ko na sumasali. Hindi ka naman din bros ko eh. Nagtayo lang ako sa'yo. Ba't galit na galit ka? Ba't mumurahin mo ako? wala ka namang sinabi dun sa video call na PWD. Di ba? Wala ka sinabi na, Head Turners, ba't mo naman sinabi na meron akong kapansanan sa binte na ako ay PWD? Masama ang loob ko sa'yo. Dapat ganun ang sinabi mo dun sa video call pero wala ka sinabi. Sa pagkakarinig ko dun, wala kang nasabing ganun. Sinungaling ka na naman. Uulitin ko lang. Nabasa ko lang iyon sa isa sa mga comments sa live ko. Kaya ako yun sinabi sa'yo. Tandaan mo yung lumang MG, puro ad hominems. Tapos, nung nalaman ko sa mga comments pa rin, nung makikipagkita ka na sa akin sa Starbucks, na totoo nga talagang PWD ka, nabasa ko rin sa comments, hindi na ako sumipot. Sino ba namang makikipagkumpronta sa isang PWD? Tandaan mo, eng si MG noon, hindi ako pupunta doon para makipag-usap sa'yo, kundi makipaggulo. At buti, hindi ako pumunta doon. Buti na lang, na-save na naman ako ng isa sa mga kahombre ko sa comment section. Diba? Very consistent yung mga kwento ko. Ikaw lang naman yung paikot-ikot eh. Bakit siya kailangan gumawa ng dalawang narrative? Yung narrative ng 2020, hindi totoo, yung screenshot, fake account yon, kausap ko sa sarili ko. Ngayon naman, ang storya is that binate niya ako. Nico David naman, in the first place, uulitin ko na naman sa'yo, wag ka na magpaikot-ikot ng storya tungkol kay Mayor Amante. Kasi kahit 5 taong gulang, makita pa lang ang mga iitsuray namin, halatang-halata na wala kaming relation. Kundi mahal kong mayor lang siya, ako isa sa mga supling niya sa bayan niya, okay? Doon pa lang, alam mo na, pero ikaw, finid mo, inilabas mo pa. Alam ko na yon from the very start na gagawin mo yan. Ang sisihin mo, si Senpai Kasu, siya yung nagsabi sa akin ng ugali mo. Ganon lang yon. Ang ginagawa mo kasi, lagi mo akong sinisisi sa mga nasabi ng iba kung ano yung ugali mo. Sila sisihin mo, wag ako. Diyos ko Lord. Sila ang kasuhan mo,
Huwag ako. At least umamin ka na nagsinungaling ka sa akin, di ba? Nice, thank you. Totoo yun, Nico David, na nagsinungaling talaga ako para lang mabait ka. Naintindihan mo yon? Talagang ginamit ko lang yung utak ko kasi alam ko the day will come for me. See? The day came. At dahil yun yung pinakauna kong bait sa'yo, yung pangalawan naging bait ko sa'yo, yung clip na nilabas ko doon sa video kay Atos. See? Na-bait ka na naman! Ngayon kasi, ang justification niya kung bakit sila nagkaso, hindi dahil gusto nilang dalawa ni Jonah. No. Ang kanilang reason, ngayong 2024, is that pinush kami nung management namin. Ngayon, 21 minutes tong video na to. Dito sa 21 minutes dito na to, walang mention nung manager. Lolokohin ko ba naman ang sarili ko na wala akong manager? Okay ka lang. Meron talaga kami manager ni Jonah noon. Tandaan mo yan. Isa pa, Nico David. Logic lang Logic. Kung doon sa interview sa akin ni Kit Talents, sinabi ko na agad na pinush kasi ako ng manager ko Nakasuhan si Nico David. Di nawala na ng bigat yung pagkaso ko, napilitan lang pala ako. Lalabas, magagamit mo pa yon against sa akin. Siyempre, tahimik lang ako hanggang sa dulo. Ganon yun, Nico David. Dapat, pag magkakaso ka, galing sa will mo. Hindi ko pwedeng gawin yon. In fact, lumabas din sa bibig ni Head Turners na ninenervyos kasi si MG tsaka si Jonah. Totoo! Kasi first time yata magdidemanda kaya ninenervyos Kasi first time namin yon na nagkaso. Ako yung laging nakakasuhan noon. First time namin nagkaso noon. Kinakabahan nga kami, putya, paano ba to? Paano ba to Hindi naman namin alam yun Pinush lang talaga kami. At kung totoo na ako ang nagkaso sa'yo, ang malupit kong question, bakit hindi ko kinasuhan si OG Sacred na sinapak ako sa publiko? Yun, mas malakas na kaso yun, Nico David. Nasaktan pa ako nun physically, Nico David. Pwede ko rin kasuhan sila Mike Swift. Easy, di ba? Pero hindi ko ginawa. Pero, kung ikaw yon na nasapak ka, nagpalit tayo, sigurado kinasuhan mo yon, Nico David. Yon ang diferensya. Naintindihan mo? Tulad ngayon, kinasuhan mo kasi wala ka nang masagot. But hurt ka. Yun lang yun. Pero ako, sa'yo, ngayon, hindi ako magkakaso sa'yo. Okay lang. Ganyan talaga. Social media ang game tayo. Tumahimik lang talaga ako nun dahil sa manager ko. Yun na yun. Eto pa. Sinabi mo pa, may video si Head Turner sa amin na parang galit si Head Turner sa amin. Inaaprobahan niya yung debunk mo. Totoo nga na pag nagamit na tapos na. Nico David, kami ni Head Turners at ng kanyang asawa, kami family friends. Dumadating din sa point na syempre nagkakasamaan ng loob. Para sa mga may pamilya dyan, alam nyo na, mga magkakaibigan, talagang ganon. Nagkakaroon na samaan ng loob paminsan-minsan, naintindihan mo? Pero yung mga problema na yan, napag-usapan na namin yan. Naging okay na kami, and actually, we talk. So, hindi mo na yan kailangan ibalik-balik pa. Tapos na yan, Nico David. In fact, kahit pinaulit-ulit mong ilabas yan, kita mo, walang nangyari. Mas lalo ka lang napasama. Kasi wala Wala nang bago, Nico David. Paulit-ulit ka na lang. Ito, isa tong another false narrative dito kay Kong TV. Tumulong daking si Kong TV. Ba't di mo ma-call out si Kong TV? Ba't di mo magawa ng biggest si Kong TV? Kasi sigurado, tinira niya si Kong TV. Tapos na siya, hindi na siya makakakuha ng mga subscriber. Yun yung sabihin mo. Bakit ko naman, Nico David, gagawa ng the biggest si Kong TV? Nasa part na ako ng karir ko na ang pinaglalaban ko na lang ay awareness at real talk. Bakit mo ako ipupush na bumalik sa dati kong gawain? Kaya nga, repent Kaya nga nagsisi na ako sa mga mali ko. Tapos ang gagawin mo, tatanungin mo ko, bakit hindi mo gawan si Kong TV? Ano bang ginawa ni Kong TV? Kasalanan ba yan sa akin ni Kong TV dahil tinulungan ka niya? Ang liit naman ng utak mo. Bakit ko naman yan gagawin personal? Syempre, kung nabigyan mo man si Kong TV ng katahimikan nung panahon na yon, di good for you. Alangan magalit ako kay Kong TV dahil tinulungan ka niya. Bakit? May ginawa ba siyang mali sa akin? Tinulungan ka lang niya. Yun na. Pero, binalik ko rin yan. In fact, ganyan niya mag-asawa na yan. Napakahusay nila kasi kapag tinutulungan sila,
Nagpapasalamat sila. Bati-bati na kami, Nico David. Ikaw na lang ang di nakaka-move on. Sa lahat ng mga iniisip mo na mga kagalit ko, ikaw na lang ang di nakaka-move on, mag-isa mo. Hanggang ngayon, tumatakbo ako sa utak mo after ng 6 years na hindi ako nagsalita. Nung nagsalita na ako, ganyan na nangyari sa buhay mo. Nag-stare up ka na, nag-stare up big time. Ikaw ang gumawa nito sa sarili mo. You can do as many content as you can sa isang tao. As long as it does not, number one, it does not, yun nga, may wala kayong malicious intentions na ginagawa. Paano hindi magiging libelous yung mga ginawa mo sa amin, Nico David? Ang kapal naman ng pagmumukha mo. Eto, hindi libelous. Malaki yung puwet ni Commander. Mabahong kike. Kantuta. Suso mo. Patikim, pek. Tanggalin mo yung charity na yan, di ba? Tangina gago. Mga bobot, walang bulbol. Mukha mo, sobrang pangit. Nico David, bakit no need to na ibalik? Hindi alam to ng tao na tinitira mo yung family name ko. Yung family name ko, tinatarantado niya na. Kailan ka ba mag-move on, man? Dinimanda mo na ako doon, tol. Laki na nung nagastos ko doon eh. Tapos hanggang ngayon, yun pa rin yung kailangan kong pagbayaran sa'yo. Hindi ba napagbayaran ko na yun sa korte? Why is it na kailangan mong i-bring up yung mga nakaraan na yan when you know good and well na tapos na yan? Which family name ko? Hindi Pilipino. Sri Lankan yung tatay ko. Buddhist yan, Nico David. Hindi ko lang alam kung alam mo kung ano yung religion na yon. Yung apelido ko ay galing sa isang tribe sa Sri Lanka, tas binaboy mo lang. Pwedeng-pwede kang kasuhan ng tatay ko. Alam mo ba yon? Ganun yun, Nico David. Kapag pumunta yung tatay ko sa Sri Lankan Embassy, pwedeng-pwede kang tirahin yan, Nico David, at kasuhan. Kasi binaboy mo yung tribal name namin. Professor ka pa naman, di mo alam yan. So given the context of this year, mga kamatis, mga kaibigan, I don't believe na ako ang obsessed dito. Kung sa obsession lang, Nico David, walang makakatalo sa obsession mo sa akin, kay Jonah, at sa Brusco Bros. Boss, 5 years mo na silang binabash, sila umangat na, tas ikaw mahirap pa din, Nasa top 1% si Jonah ngayon. Siyempre, sinwerte siya sa YouTube kasi yung mga kagaya mo, pinanonood yung basurang pinapalabas nila. So literal na may pera sa basura sa kanila, 'di ba? Anong gagawin niya? Magyayabang, sasayaw ng onte, magwawala sa gedli, magbabasketball, nakakala mo ang galing-galing. So yumayaman sila, ikaw hindi ka naman yumaman. Nandyan ka pa rin nanonood sa kanila. If anything, ako yung nagkakapera kasi kada bash nyo, umaangat din ako, 'di ba? Ganun lang naman kasimple yun. Of course, hindi naman kasing dami ng yung pera ko, hindi naman kasing dami ng sa kanila. Kasi sila yung mas kinaiinisan ng tao, hindi naman ako. Yung linya ko kay Jonah, may double meaning yon. Sarcastic akong tao, yun yung aking bentahe dito sa internet. Of course, hindi mo maiintindihan yon. Bakit? Kasi hindi ka pa tapos ng senior high. Baka nga hindi ka makapag-college. Kahit pa sabihin mo na obsessed ako sa'yo or what, hindi. Talagang kailangan mo lang matuto, kaya ako nandito. Kailangan mong mag-repent sa lahat ng kasalanan mo at kailangan mong umamin sa lahat ng mga kasinungalingan mo. Sinungaling ka kasi. Paano mo nasabi na ako ay isang failed professor? Saan mo nakuha yung information na yan? Failed professor? Si Boss Kayo na mismo ang sasagot sa'yo. Paano mo nasabi na ako ay isang failed professor? Ako sasagot niyan para sa'yo, ha? Pakinggan mo to. The teaching is not for me. Oh! Tara na, finish na. Saan mo nakuha yung information na yan? Oh, ito, dito nakuha yung information na yan. Minimal lang yung trabaho. Sabi kong ganun, maybe the teaching is not for me. Diyan galing. And not only that, you not pursuing yung pagtuturo is already a testament na you're a failed professor. You only have a license. Yes, you have a license na ginagamit mo ngayon sa platform ng YouTube to actually advise people to go on, avail paid sex. Is that what a professor would say to his students? Think about that. How about mag-promote ng sugal? How about being a paid political vlogger? Oh my goodness! You're gonna score high sa GMRC nito. Why would you recommend people na kahit may girlfriend, ha? Teaching is not for me. Ano tawag sa'yo? Successful professor? Not only that, physics major. Pero psychology tinuturo mo. No, hindi mo pala tinuturo.
Ginagamit mo to actually armchair diagnose yung mga kino-content mo. Teaching is not for me. So parang kasi titigil ako mag-poker noon eh. Pagka pag nagturo ako, tigil poker. Pag nagturo ako, tigil poker. Diyan galing 'yon. Titigil ako mag-poker noon eh. Pag nagturo ako, tigil poker. So sabi ko, ganito na lang, para may extra money ako, sure money, kukunin ko yung call center, tapos magpo-poker on the side ako. Pero passion kasi yung paglalaro ko ng poker eh. Passion yung paglalaro ng poker. Diba? I found something that I was good at. You found something you were good at. It means you're not good at teaching. By definition, you're a failed professor, right? You found something that you are good at. You did not find teaching na you are good at. Ano pa yung ibig mo sabihin sa failed professor? You're good at poker ka mo, you're not good sa teaching. Ano pa ang definition ng gusto mo na failed professor? I always thought I was good with numbers and science. Pero he thought. If YouTube doesn't work out, I'll go back to call center. There you go. Instead of saying, if YouTube doesn't work for me, I'll go back to teaching. Imbes na sabihin niya, if YouTube doesn't work for me, I'll go back to teaching. Kung hindi yan a failed professor, I don't know what is a failed professor then. Kita mo na yon, Nico David? Hindi yan galing lang sa haka-haka. Galing mismo sa'yo yung mga info na yan. Pinablish mo. So, galing sa'yo yung info sa sarili mo, kaya ka tumigil sa pagtuturo. Tapos sasabihin mo, sa sobrang tindi ng pagpapaawa mo, makagagos false claim about me being a failed professor cause significant reputational harm to my profession. Diyos ko! Dahil malicious word daw yung failed professor. Ewan ko sa'yo, boy. Bahala ka dyan. Eto, may matalinong netizen. Ang isang full-fledged university professor at bare minimum, maraming journal publication yan. May patented works kung science and field at maraming accomplishments sa isang HEI. Hindi ko alam anong HEI. Again, iba ang professional teacher dahil ang license na yon ay para sa basic education. Ang isang university professor ay at least may PhD or EDD. Ang tanong, professor ba talaga tong si Nico David? Hindi ko alam kung ano yung intentions niya para sabihin na failure yung buhay ko. I am not an indigent. I actually have enough in my life to live very comfortably. Pero wala naman akong mansyon. Wala naman akong malaking bahay. Wala naman akong magagarang sasakyan. Wala rin akong pera na kayang i-flex dito sa social media. Pero all the same, I have means para maging komportable yung buhay ko. So, let me ask you, makagago, ano po yung intention nyo nung sinabi nyo na failure yung buhay ko? Nico David, wala naman akong sinabi na wala kang mansyon, wala kang kotse, wala kang pera, wala kang ganito. Kung yung dating ako, most probably ganyang kababaw yung argumento ko. Ang ibig ko sabihin sa failure in life, yung pagsisinungaling mo sa mga kamatis mo kasi life mo na ang pagiging YouTuber. Gets? Yun. That's the biggest failure of your life kasi buhay mo na ang YouTube. But still, nilet down mo lahat ng mga tao mo dahil sa mga kasinungalingan mo. At dahil sa mga hindi mo pag-amin. Saan ba nagsimula ang lahat ng ito, Nico David? Dahil sa pag-amin mo na tumanggap ka ng pera sa politiko. Galing mismo sa bunganga ni Ato. At kinonfirm mo. Na-disappoint yung mga tao sa'yo dahil sinungaling ka. Dahil sa huli ng video mo, binawi mo. Hindi ko naman inaamin yun eh. Or hindi ko rin dinidena yun. Sabi ko lang, kayo magpatunay. Ano ba talaga? Doon nagsimula ang disappointment ng mga tao sa'yo. Kaya dapat, hindi ikaw magagalit sa akin. Kay Ato dapat. Kaso si Ato, nagrepent sa'yo. So, ibig sabihin, kung natanggap mo yung repentance ni Ato, bakit hindi mo matanggap yung repentance ko sa napakaraming tao? Bakit? Sa mga pagkakamali ko. Dahil ako ba to? Dahil ayaw mo kong makita na mag-succeed? Ganyan ka na bang kasamang professor, Nico David? Wala na sa puso mo
ang pagiging mabuting professor sa isang estudyante mo na hindi pala ako pwedeng magkaroon ng character development? Lagi na lang akong habang buhay akong yung lumang ako na tarantado, hayop, demonyo. Ganun ba yun, Nico David? People changes! Lalo na kapag may mga anak ka na at may asawa ka na. Never ko namang ginamit yung pagka-PWD ko just to win arguments. Actually, nagiging motivation ko nga yan to do better in life eh. Naging defense mechanism ko yung PWD. Kailan, tol? Nico David naman! Ano ka ba? Kahit kailan, napakalaki mo talagang sinungaling. Ang galing-galing mo ngang siraan sila Jonah at si Longbam, Nico David. Ang galing mo silang siraan. Kasi nagbabasketball sila. Ang galing-galing mong manira. Sa mga atleta ha, naghahamon ka. Nico David versus Boss Jonah, Super Saiyan, Cell ng Cavite. Let's do it! 1v1 tayo, Boss Jonah. Suntukan sa octagon, sa akin. Pero ikaw, tol, if you're up for it, doon tayo sa octagon magkita, tol. Game ako, pare, kahit libre lang. Tapos, Nico David, what do you expect? Ikaw pala'y PWD. Paano kung pinatulan ka namin nung panahon na yon? Hindi ba kami rin na mapapasama? Nandun yung tinatawag na PWD card. At hindi lang yon. See, dito ginagamit mo na yon. Dito, my disability is never a hindrance to my success in life. Instead, it serves as my driving factor to become better. Siyempre! Ganyan naman dapat, Nico David. Yun ang gusto ng mga tao. Kaso ikaw, wala kang ginawa kundi manira ng manira ng manira. 6 na taon sa bibig mo mismo nang galing. Sa bibig mo mismo nang galing, marami kang mga videos na ginawa sa amin. Siguro, kaya yung isubstantiate dati kasi kino-content ko siya dati. Marami kong content sa kanya dati. Tanggi ka ng tanggi, tapos ngayon, ganyan naman ang banat mo. May disability. Yun naman pala eh. Lahat na may disability na kilala ko, hindi ganyan ang ugali, Nico David. Yung 50% para sa amin, nagiging 100 million% sa inyo dahil sa effort na binibigay nyo dahil mahirap. Pero ikaw, anong ginagawa mo? Panay paninira sa tao. Ikaw na nga yung lumang MG eh. Hindi mo matanggap yon. Hindi mo matanggap na ibang-iba na yung ginagawa kong content ngayon, Nico David. Hindi ito paninira. Facts lahat to. Anong nagawang mali ng mag-ina ko sa'yo, pare? Anong nagawang mali ng asawa ko sa'yo or nanay ng anak ko? Ano ang nagawa niya sa'yo? Hindi kasi yan din yung ginagawa mo sa kanya, ha? Hindi mo dinamay ang asawa ko? Nag-iimbento lang ba ang asawa ko na napanood niya? Natitigil ka muna sa pagbigay ng stress sa asawa ko dahil manganganak na siya ngayon. Manganganak na siya. Pinopost ko di ba? Tapos, pero bukas, babalik na ulit ako, dagdag ulit stress sa asawa mo. Isa yon sa mga video na hinaid mo. Kasi Nico David, hindi kami tulad mo eh. Wala kaming masyadong maraming time para, alam mo yon, tumutok sa isang tao. Ikaw lang naman yan eh. Parang napakarami mong video na pinag-hide. Galing sa social blade. Diyos ko, grabe tong tao na to. At sabi mo, yung magulang mo, hindi rin. Wala sa family mo ang dinamay ko ever. So ano yun? Yung binaboy mo yung apelido ko, Nico David? Hindi ba pagdama yun sa pamilya ko? At sa asawa mo, Nico David, wala naman ang sinasabi. Yung anak niya, dinala ng asawa niya. And now he is just fucking depressed. You have a son. Where is your son? Where is your wife or your ex-girlfriend now? They both left you. You're back for real. Wala kang pamilya. Malungkot ka. Yung shotgun, mga kahombre ko. Naaalala ko kasi yung nangyari kay Lakas Tama. Di ba nahulihan siya ng firearm? At nakulong siya dahil doon. Yung biggest fear ko kasi is makulong dahil bumili ako ng laruan galing Lazada. Laruan lang daw yung shotgun galing sa Lazada? Totoo ba, Nico David? Totoo ba na, sige nga, ipakita mo nga yung resibo dito at ipakita mo yung shotgun? Kung ganon, bakit mo binura yung video mo na yon o hinaid mo? I-publish mo nga. Hayaan mo nga yung tao ang makakita kung totoo nga ba yung shotgun na yon o fake. Tingnan nga natin, Nico David. Parang hindi ako naniniwala. Parang na may ganong klaseng katotoo talaga na shotgun from Lazada. Kinasakasan niya pa yon, mga kahombre ko. Ewan ko lang, ha?
Ilabas mo nga, Nico David. Tingnan natin sino sinungaling. Tingnan nyo to, mga kahombre ko. Nag-comment si Paulol at si Christian PH sa video ni AC. Ang sabi ni Paulol is KBD. So, alam nyo na, malalim yan. Akala ko, ako lang nakapansin na mga ito sa kanya noon. Kung bakit ganun siya mag-deliver sa mga salita and the way paano niya i-emphasize yung mga bagay na posible may hidden meaning. Years later, I was right. If ever you're wondering why I don't pay too much attention sa mga issue noon, I'm just a kid back then at ginagawa lang yung gusto sa buhay. Pinaulit-ulit mo yung video ko kay Princess Thea. Pero kami, okay na kami ngayon. Eh, ikaw, Nico David, ikaw yung totoo na gumamit ng child abuse card. I was just a kid back then. Pero ganun ang ginawa mo sa tao na to. Hindi ka nag-reach out at humingi ng pasensya. Kita mo yung nangyari sa tao na to? Hanggang ngayon, yan yung message niya 7 days ago. Ibig sabihin, kung nag-reach out ka man, hindi niya natanggap yung reach out mo. Sino ang masama ngayon? Nico David, question. Bakit itong magto 2 million views mo na video sa YouTube channel mo, hinide mo? Bakit? Kitang-kita sa Social Blade. Etong 1.8 million views mo na video, itinago mo. Bakit? Ganyan ang galawan ng mga tunay na guilty. Alam mo yan sa sarili mo kung gaano kalala yung ginawa mo sa amin ni Jonah. Nico David, yung totoong maayos ang galawan at totoo sa sarili, hindi ganito na nagtatago ng mga videos o nagbubura. Tandaan mo yan, Nico David. Patunayan mo sa lahat na totoo kang tao. I-publish mo lahat yung mga videos mo against sa amin. Siguro sa pagkakataon na yan, Nico David, baka mabawasan ang kasalanan mo sa mga kamatis mo. Pero hanggat hindi, sorry ka na lang. Malabo ka dyan kasi sobrang tindi ng pagsisinungaling mo. Okay? Sobra. At, mga kahombre ko, naghihintay kayong lahat sa part 3. Kung kayo ay sumusubaybay sa bagong MG, alam nyo na matalino ang galawan natin. Hindi na tayo tulad nun na basta na lang si atake. Sa ngayon, ayon sa legal team ko, mas maganda na hindi muna ilabas yung mga content na yon. Bakit kamo? As per my legal team, tinutukan nila yung 3 kong videos and napakahina po ng kaso o ng mga kaso kung ilan man yung final ni Nico David sa akin. Maaaring madadagdagan or mas magkakaroon ng bigat. Hindi rin naman ganun kabigat. Pero sige, madadagdagan ng bigat. Siyempre, pag nagdagdag, may bigat. Kung ilalabas ko yung part 3. And yun po, mga kahombre ko, mapapansin nyo. Kasama na siya sa pagpilit. Ilabas mo yung part 3, ilabas mo yung part 3. Pati yung mga taong sumusuporta sa kanyang mga kaibigan niya. Pasensya na kayo. Yan ang sabi ng legal team ko. Hindi ko muna yan ilalabas ngayon. Ayusin muna natin itong mga kaso na binitaw mo sa akin. Tingnan natin kung gaano ito kabigat. At ngayon, mga kahombre ko, meron lang ang konting statement na seryoso. Pag dumating sa akin yung subpoena ko, malalaman yung lahat yan. At gusto ko, sa bawat hearing, magla-live ako, kukuha ko ng mga tao ko na magla-live sa akin, okay? At ido-document from the beginning till the end ng hearing. At dahil nasa public place naman yung labas ng munisipyo, pwedeng videohan kahit sino man. So ngayon, ido-document natin yan. At sana marami sa inyo ang pumunta, di ba? Para syempre ma-meet and greet ako, ma-meet and greet nyo din si Nico David, di ba? Maybe, mga kahombre ko, seryoso, sa pagkakataon na yun, baka yun na lang yung pagkakataon na talagang maniniwala si Nico David na kailangan niya talagang mag-repent dahil sa sobrang tindi na ng mga kasinungalingan niya. Kasi mga kahombre ko, yun na lang ang nakikita kong way. Kasi alam ko may pag-asa pa itong tao na ito. Because this guy is intelligent. Hindi ko lang alam kung anong nangyayari sa kanya. Poor accountability, yun nangyayari sa kanya. Bitaw siya ng bitaw na accountability, wala naman siyang accountability sa sarili niya. So baka pag nakita niya na marami talagang tao na physical, na na-disappoint siya, baka sakaling siya ay mag-repent. So, in short, mga kahombre ko, that would be the biggest win ever for all of us. Kasi naparepent natin yung tao.
Kasi yun na lang yung habol natin dito, mga kahombre ko. Yung awareness at truth. Wala nang iba. And for your information, Nico David, tigilan mo na ang paggamit mo sa mga pictures na kasama mo si Idol Raffy Tulfo. Kasi sabihin na natin, ewan ko, kung meron kang connection kay Idol Raffy. Pero hindi ako naniniwala, Nico David, na kukonsinti ni Idol Raffy yung mga kabalbalan at kasinungaling ang ginagawa mo. Hindi ako naniniwala sa part na yan. Nakasalamuha ko si Idol Raffy nung natulfo ako, face to face. At sinabi ko sa kanya na, Idol Raffy, maraming salamat dahil hindi ka bias. Naniniwala ka kay Raffy Tulfo, di ba? Parehas tayo naniniwala kay Raffy Tulfo. Senator ko din siya. Pero, tandaan mo, Nico David, hindi nang kukonsinti ng tao si Raffy Tulfo. Kapag mali, mali. At totoong ikaw ang may mali. One love. Good fucking vibes. Kita-kits ha! Pag dumating, update ko kayo.